Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nandito ulit ako sa bahay namin kasi nga day off ko ngayon, no? At sadly, hindi ako nakapunta sa Bermosa kasi puyat ako at late na ako nakagising. So, ang ginawa ko na lang, yan, nakita ninyo, pinagtabi ko na yung dalawang bisikleta ko. Itong Aeroba Rigid MTB at saka yung Aeroba Rigid Fat Bike. Yan, kita natin, yung dalawa, magkatabi na. Ayan, so i-share ko na lang sa inyo kung ano yung yung pagkakaiba nitong dalawang to. Yan, sa mga riding na ginagawa ko tulad ng ano lang sa bike to work lang at saka sa ensayo sa Bermosa kasi hindi ko pa natatry yung fat bike na yan sa long ride eh. Siguro loobin lang siguro sa darating na Holy Week. Malamang Biyernes yan. Kasi wala kaming pasok sa bike mula Webes hanggang Linggo. So, sa mga ganyang araw, ang pinakamaganda ay Friday or tinatawag nilang Good Friday kasi yun yung pinaka konti ang sasakyan at saka tao dahil nga yung mga karamihan sa mga tao na doon na sa mga kanilang destination points yan. So, papakita ko sa inyo, no? Yan, kasi yung FC Tremor ko, siguro mga may gitsang linggo ko na hindi ginagamit at saka madumi na, kaya kalilinis ko lang kanina. So nakita nyo walang pedal to, kasi nga yung pedal nito, nilipat ko muna dyan sa fat bike yan. Wala pa kasi akong talagang pedal para dyan sa fat bike eh. So pinapalipat-lipat ko lang. Yan. Pero ito muna lagi kong ginagamit kasi nga sinasanay ko muna yung katawan ko dito kasi nga mabigat to eh. Yan. Ano yung pagkakaiba nitong dalawang to? Siyempre, kita-kita natin sa appearance pa lang, kita-kita na yung itsura na napakalaki nito. Nitong Sunpeed compare dito sa MC Tremor, nagbukang road nung pinagtabi to, nagbukang road bike tong MTB ko. Ayan. So ito nga, itong gulong kasi nito, 27.5 by 2.2. Ito naman 26 by 4.0. So tignan natin, no. Compare natin itong dalawang gulong na to. Yan, ang laki ng diferensya, no. Pero parang hindi mukhang 4.0 to eh kasi ito kasi 2.2. Kahit na doble natin 'yan, magiging 4.4 eh sa tingin ko mukhang mas maano pa to eh, mas malapad pa to eh. Parang hindi lang 4.0 to eh, parang 4.6 yung itsura nito, no. Yan. Then syempre magkaiba yung drivetrain. Although na parehas na 1 by 2, no. Ito kasi yan, nakita niyo na 4080 yung chainring. Tapos maliliit lang yung mga sprocket. Ito malaking chainring tapos maliliit na sprocket. Ito naman sa fat bike, kita niyo na maliit na chainring at napakalaking sprocket nga kasi itong MTB na to, naka-design lang to sa Bermosa lang, no. If na maglo-long ride naman ako sa sa mga patag at saka sobrang balayad na ahon. Ito naman, since na maliit yung chainring tsaka napakalaki yung sprocket kasi nga mabigat to, naka-intended to talaga para sa long ride yan, para sa patag, lusong at saka ahon yan. Dating 3080 yan, pinalitan ko na ng Ragusa na 40T kasi nga sa Bermosa yung 3080 bitin na bitin sa lusong yung 3080 na Decas, no. So nung ginamit ko to, tinest ride ko ulit at ito na yung chainring ko, medyo nag-improve naman yung speed pababa at the same power output, pero parang feeling ko parang kailangan ko pa ng mas malaki pa eh, siguro 42. Pero pagdating sa long ride naman, hindi na kailangan palitan to. Okay na tong 40T kapag sa long ride lang. Yan, kasi pag nagpalit daw kasi ng 42, mabibitin na raw yung chain. Kailangan para kumbaga habaan pa yung chain, no. Kulang na yung 126 links. Yan, kasi tinest ride ko na to sa Bermosa kahapon, tsaka siguro tama ba? Kahapon lang sa Sabado. Kahit na may event, no. Yan, kung titignan natin, halos parehas lang naman yung setup na yan, kung titignan natin, parehas na mas mababa yung sa cockpit ng konti lang kaysa dito sa level ng seat height.
Kasi nga naka-intended yan na pang aero position na aero bar position nga, no, time trial position. Pero ito kasi, ito kailangan pa ng na riser, yan no, yung riser clamp. Ito hindi na kasi nga mahaba, mataas naman yung, mahaba naman yung fork eh. Yan. Tapos, yun nga, kita natin na magkaiba yung geometry ng frame, no. Kita-kita natin na di hamak na mas slack tong fat bike kasi kaysa dito sa MTB. Kaya kita-kita natin yung pagka-slack nitong fat bike kasi nga dahil dun sa siguro sa head tube angle at saka dun sa fork yan. Kita natin na mahaba. Ito kasi 27.5 yung frame tapos 26er na non-suspension corrected or 700C na rigid fork ang nilagay dito. Kaya medyo gumanon. Yan. Kaya kita nyo sa seat tube, yan, kita nyo ito halos diretso na, no, konti lang yung pagka-slack. Yung sa fat bike, yan, kita natin na slack na slack. Yan. Yan, so ano pa? Ano pa yung dito? Ay, hindi ko pa nalalagyan yung speedometer. Kasi yung speedometer na nilipat ko muna dun eh. So speaking dito sa speedometer, di ba dati sa vlog ko, sinabi ko dati na hindi ko makikalibrate yung circumference nito kasi nga wala sa cut eye. Tinansya ko lang to, no. Ito kasi hinambing ko lang to sa 700 by 47C. Kasi nung sa bike shop, nakakita ko ng 29 by 2.1 na gulong na may hangin na, no. Tapos pinagtabi ko dito. Mas malaki pa rin yung circumference ng 29 by 2.1 kaysa dito. Yan. Kasi doon sa 700 by 47C, ang tansya ko doon ay ang tansya ko doon sa 700 by 40C pag i-convert sa 29er. Sa tingin ko 29 by 1.8, mga ganun, lagpas ng 1.8 inches. O siguro mga under 1.9 inches yan. Kaya yun ang kinalibrate ko. At tinesting ko rin sa Vermosa. Pero siguro mas maganda makahanap ako ng naka 700 by 47C na actual, no, para may tabi ko dito kung talagang tama yung aking estimation. Yan, no. So share ko naman sa inyo yung riding experience ko, yung pagkakaiba dito sa dalawang to. Ito kasi ang current na timbang nito 9.1 kilograms. Ito naman ang tinimbang ko to 16.5 kilograms. Kaya magsasabi na kung ano daw yung pagkakaiba. Syempre napakabigat. Kabigat ipadjak to syempre, no, kaysa dito. Unang-una, ito kasi carbon. Ito carbon. Yan kasi alloy lang. Aluminum alloy lang. Tapos yung tire width, syempre mas dihamak ng kita-kita niyo mas malaki to, no. Sa rolling resistance, sa aerodynamics at saka sa weight, talagang ulat sa ulat so compare dito. Yan yung pagkakaiba, no. Although na kahit pa na kasi ito hindi pa napapalitan to ng Halotech crankset dahil nga sa nagkamali kasi ng pili ng spindle eh. Kaya umorder ulit kami ng sasakto dito sa spindle. Kahit na magpalit ng Halotech crankset yan, mas mabigat pa rin to. Yan. Siguro kung ika-carbon to, siguro mga 11 or 12 kilograms. Yan. Pero mas magaan pa rin to. Itong MTB na MC. Yan. Yun, siyempre mas mabigat. Siyempre mas mabigat yung padjak itong fat bike, no. Pero yun kasi yung habol ko, ang habol ko kasi i-train yung katawan ko diyan sa mabigat. Ginawa ko na yan dati sa tactical eh. Sa tactical, kaso nga lang na-aksidente ako. Kaya yun, wala na yun, nabenta ko na. So ito na yung additional, ito na yung aking bagong gravity training bike, itong fat bike. Mas matindi na kaysa dun sa tactical ko dati. Kasi yung tactical ko dati, nagtitimbang lang yun ng mga 13. Yung pinakabagan dati nun, walang tapalodo ay mahigit 12. Yan kasi 16.5. Pero, pagdating sa bike to work commute, kasi ang nirorotahan ko kasi mga subdivision. Konti lang yung mga main road. Ang mahaba lang ng main road dun sa may buhay na tubig. Tapos papasok na naman ako sa maliit sa subdivision bago Aguinaldo. Tapos marapit na si Sab, no? So yung kasi yung mga ruta ko, no? Siyempre sa mga subdivision, maraming humps. Tapos marami din mga lubak na dadaanan. Yan.
pagdating sa gano'n, pagdating sa bike to work commute, nare-routahan ko sa akin lang, sa nire-routahan ko lang, mas mabilis yung fat bike. Mas mabilis yung fat bike kasi ang ito kasing MC Tremor ko nung tinry kong i-time trial yun, pang bike to work ko doon sa bike Imos, mahigit 20 minutes. Ito, yung fat bike ko since na hindi ako nagmi-minor sa mga hindi ako nagmi-minor sa mga humps at saka lubak. At least ano pala, as in to talaga, as in talagang walang minor. Tuloy-tuloy. Yun, umabot lang ng mahigit 18 minutes yung aking bike to work na time trial ko, no. So, yun nga, mas mabilis to. Pagdating lang sa bike to work commute, yan, mas maganda yan, yung fat bike. Siguro pagdating sa kunwari, uwi ako sa amin sa probinsya ng nanay ko sa Malolos, Bulacan at nagkataon siguro, kunwari, nagkataon na ulit na sobrang lubak. Ayan, sobrang lubak, wasak-wasak ulit ang kalsada kasi pag tag-ulan, ganun lagi dyan sa MacArthur Highway. Pagdating sa ganung kalsada, mananalo pa rin yung fat bike. Kasi nga sa fat bike, walang minor-minor. Yan, hindi katulad. Sa MTB, although okay din yan, pero may limitations pa rin eh. Yan. Hindi compared dyan sa, hindi katulad sa fat bike. No? Yan. Pero pagdating sa Vermosa, nako, pagdating sa Vermosa, siyempre napakahirap gamitin yung fat bike kasi dito sa MTB. Nagamit ko itong carbon, itong MC to. Pero ano nga yun nga, sabi ko kanina, mas maganda kasi nakaka-challenge kasi gumamit ng mga mabibigat ng bisikleta eh. Namiss ko na yung namiss ko na yung ganung klaseng training. Tsaka syempre umida na rin ako, no. Baka kasi tuluyan na akong manghina pag puro magaan yung gamit ko. So bumalik ako dito ako sa gravity training. Wag lang sana maulit yung nangyari sa akin before na aksidente ako kasi ang gamit ko dati na tactical, kaka-heavy gearing ko. Nagkaroon ako ng bukol dito sa alak-alakan ko. Ang tawag nila doon ay Baker cyst o popliteal cyst. Yan yung synovial fluid na namuo doon sa alak-alakan dahil nga sa na-overuse ng tuhod kasi nga kasi nga daw sabi ng doktor kaka-heavy gear ko. Kasi pina-check up ko dati. So yan, nakita niyo na. Napagtabi ko na yung dalawang aking mga bisikleta, no? Yung fat bike tsaka yung MTB. So kung meron kayo tanong regarding dito sa video na to, comment na lang niyo sa comment section down below at sana magkaroon ako ng video na riding video na time trial sa Vermosa na gamit yung fat bike. Kapag matutuloy na lang yan kapag kompleto na. Kapag may halotic rackset to, tsaka bibili pa ako ng isa pang gulong na CST. Feeling ko kasi mas mas fast rolling yun kaysa dito sa Chaoyang. At gagawa ko ng video regarding dito sa Chaoyang na to dahil may problema ako na encounter dito. Yan. So maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and right safe po sa inyo. Kung meron kayo tanong regarding dito sa video na to, comment na lang niyo sa comment section down below at sana magkaroon ako ng video na riding video na time trial sa Vermosa na gamit yung fat bike. Kapag matutuloy na lang yan kapag kompleto na. Kapag may halotic rackset to, tsaka bibili pa ako ng isa pang gulong na CST. Feeling ko kasi mas mas fast rolling yun kaysa dito sa Chaoyang. At gagawa ko ng video regarding dito sa Chaoyang na to dahil may problema ako na encounter dito. Yan. So maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and right safe po sa inyo.